mahalaga ang logbook. Dahil naitabi ko na sa inyo kahapon, recap lang. Dapat pag naglogbook kayo, maayos ha, neat, simple, and readable. Ingatan yung logbook. Kung mahal nyo yung buhay ninyo, mahal nyo yung pamilya, mahal nyo yung trabaho nyo, dapat ka na logbook. Kasi yung trabaho mo, andun, nasa logbook lahat yan. Kaya ang logbook dapat higit nating iniingatan yan. Ito, pwede itong maging dahilan para tayo ma-acquit kung anumang problema meron dahil sa record natin. At pwede rin magamit to para madiin ka sa ginawa mo. So yung Record din na hindi mo nakagawa. Kaya nga kasi kung alam mo na hindi sa'yo, naka-record sa'yo, nakalahat dyan. O katulad nito, andyan yung lahat ng mga in-out natin ng mga card, kaya may time card kayo makukuha pag na i-biometric na nagka-duty na kayo. Nandyan lahat yan. So kung kailan kayo nag-start dito, naka-record lahat sa akin yan. Kaya mahalaga yung logbook natin, ha? So, maliwanag sa logbook. Hindi nyo, ang logbook, pagka naggumamit ng logbook, ginagawang parang di spring. Huwag nyo gaganunin, na kailangan hawak lang, ganyan lang ang pagsulat. Huwag nyo babalik rin na para bagang akala mo libro na spring na ginanyan ba? Alam namang spring yan, di ba yung nung elementary tayo, may mga spring, di ba? Pag ganyan, maiikot lang siya. Saan ba spring ba ako dito na ano? Wala na yan. Ito, may spring, okay yan. Kasi pag ginanyan mo yan, iikot lang yan, hindi masisira yung fade niya. Ito walang spring, pag ginanyan mo, wasak yan. Kaya iba tanggal na, nasira na yung logbook, nabiyak na yan. So wag gano. Kaya tsaka wag niyong iipitan ng ballpen pag sa lagay dyan. Gaganyan, uupuan pa. Naku, wasak yan, tinam niya, biyak na yan. So dapat pag nagsulat kayo, ang ballpen niyo, yung mga bulsa kayo, takpan niyo, lagyan niyo sa bulsa ninyo. Ang logbook niyo, ingatan ninyo. Kapag kasi dito makikita anong klaseng security guard ka sa logbook mo. Pag binuksan mo talaga naman, akala mo kinalahig na 10 kabayo na hindi mo malaman. Ang dumi-dumi, ang sulat, akala mo hinahabol ng ano. Di ba? Akala mo mga bulati na naglipa na dyan. Huwag ganon kasi makikita sa inyo yan. Sabi sayang naman tong guard na to, ang husay ng unong pagdating sa sulat. Kailangan maayos. Hindi naman paganda kung bagay nga readable, simple, and neat. Nababasa siya. Malinis, simple ang pagkakasulat. Hindi ang dami mga kulto kung anong pinaggagawa. Huwag ganon. Huwag kayo nagsusunod, drawing sa likod dito. Pati mga listahan ng utang na andyan na, kung ano-ano. Telephone number ng ganito. Kahit sa likod, huwag niyong gagawin nyo yung mga drawing kung ano pinagsusulat ninyo. Hindi dapat gagawin nyo. Respetuhin nyo yung logbook kasi utak mo yung nakasaan na andyan. Nanggaling sa utak mo yan eh. Tapos gaganunin mo. Eh sabi, utak mo wala na, di ba? Nagre-reflect yan. Maliwanag sa logbook. Kasi pag tinapik ito, isang volume ang logbook pagka nagtapik nito. Marami, dapat maayos kayo. Yung pagsusulat niyo dapat may oras. Kaya may malaking guhit yan dyan. Diyan kayo magsulat ng mga time. Nandito yung sulat ninyo para nababasa. At huwag mag-escape. Halimbawa, andito, tapos andito ka na magsulat na kaya naka-escape dito. Huwag, dapat lahat ng line na yan nakasulat kayo ng maayos. Kasi pwedeng singitan yan. Diba? Hindi na gagawin ng tarungan na kasalanan. Tsaka huwag kayo naglalagbook, may na turnover, tinapos na. Hindi pa uwi yan, nakataka-turnover na. Yun yung gagawin. Paano pag kayo nagkaroon ng emergency? Yan, gawain na maraming guard yan. Naman nang nadaya, yung lahat na record na kasi alam naman yung pupunta niya, lahat ni-record na, pati mga floor. O, tapos na, bababa na. Eh paano kung nagka-problema sa mo ilalagay ngayon? Yari ka dyan, tanggal ka sigurado dyan. Kailangan ang pag-record ninyo, kada ikot ninyo, nakasulat yan tuloy-tuloy hanggang matapos kayo sa area ninyo. Kuha. Ang bali nang matagal kaysa nang Tama. Sabi nga, trust the process. Kahit napapagod ka, matagal, pero accurate. kung pala sir, solid. Di ba? Huwag kayo nagdadaya, huwag niyong mamadaliin. Sa trabaho, kailangan marunong kayong lumagay sa maayos. Kasi kawawa kayong bandang huli. Sino mag-suffer niya pag nagka-problema? Kayo. Gusto niyo bang magkagano? Gusto niyo bang magbayad? Gusto niyo bang matanggal? Hindi naman, di ba? Kaya ayusin natin. Magtatanong kayo. So maliwanag tayo sa logbook ha. Sir, Okay, next is yung turnover. Alam nyo na yan sa due number 5. What is due number 5? Pinal ba? Due number 5. Anong due number 5? post. Ikaw ko sa what is due number 5? Repeat my post only when properly relieved. To quit my post only when properly relieved ha. Yan ibig sabihin yan, alam nyo na yun, very good kayo. Kailangan sir, magperma muna. So dapat i-actual nyo na, alam nyo na. Dapat i-act nyo na. Kaya ang sabi ang 11 general order, you have to memorize. Know the meaning. And the important is
the application of what you learn. Alam mo, natutunan mo, alam mo yung sabihin, i-apply mo na. Yung number 5, to quit my post only when properly relieved. Kailangan maging maayos ang pag-turnover, lahat, sabihin lahat ng mga equipment na nandyan. And then after that, papirmahin sa logbook. O, alam mo yun, sabihin, pag naka-duty ka na, gawin mo yun. Doon kayo magiging bihasa. Dahil kung ano yung natutunan ninyong tama, lalagyan natin lagi ng tama kasi may natutunan ka ding mali tapos ginawa mo mali na. Natutunan kayong tama, gawin niyo. Okay, maliwanag. Yes, sir. Okay, so next natin is may house rules tayo dito sa OSMA. Mayroon tayong mga policy na pinatutupad dito. Yun yung trabahong gagampanan natin. So malalaman nyo na rin yan kapag naka-duty na kayo kung ano yung mga ipinatutupad nating mga policy ng company. Okay? So may mga tanong ba tayo? Ito, teka lang muna, mayroon pa. Si Kusain